Sir Joel, Ma'am Weng, thank you for inviting me in your program. Good morning po. I-give up na raw natin yung Kalayaan Island Group at it is way beyond our exclusive economic zone. Ano bang initial reaction niyo po dito, Senador? Natatawa kayo. Ba't kayo natatawa? Opinion niya ho siguro. Kung sino man ang nagsabi noon. Opinion niya ho. Kaya nga nakakalungkot dito, Sir Joel, Ma'am Weng. I mean, may mga kababayan tayo na parang we have to give it up na lang. Wala tayong kalaban-labang. Parang we're fine. Ang daming nagbuwis ng buhay sa kalayaan natin. Ika nga, para hindi tayo pasukin dito. Nakakahiya naman. Then suddenly, ngayong henerasyon natin, somebody saying na sa kanila, may presenta silang mapa. Mabigay na lang natin. Wala tayong kalaban. Maliit tayong bansa. Dudurugin lang tayo. Maling mindset, Sir Joel, Ma'am Weng, maling mindset. What are we teaching our children in the future? Hindi naman sa amin pala yung Kalayaan Island na yan. Wala tayong claim dyan. May panukala nga ako, Sir Joel, ngayon, na turuan ng mga bata sa isama sa curriculum from elementary. Yung ating, about the West Philippine Sea. Opo. Okay. O kasi hindi yan kilala ng mga bagong henerasyon ng mga Pinoy eh. Sa totoo lang. At gaano siya kahalaga, kaya balayong kulang tayo sa passion sa paglaban dito sa ating teritoryo. Opo, kayo naman ho, as a journalist, nakikita naman ninyo, meron po mga vlogger po talagang sobrang depensa, talagang binabakbakan yung gobyerno natin, binabakbakan tayo. So, alam niyo na ho, siguro mapera lang ho yung kabilang Pero, bansa. Senador, yung premise po ng argumento po niya, way beyond our exclusive economic zone, so ipamigay na lang natin. Tama bang premise yun, Senador? Binasi po yata nung kasama namin. So, yung sinasabi lang hieroglyphic map po yun. Pero hindi po yun na ino-honor po ng as arbitral ruling. Doon na lang ho natin tignan sa UNCLOS at saka sa arbitral ruling. May pinagbasihan po yung mga mahistrado doon. Kaya sila naging in favor po sa atin. Kung titignan po yung map na presenta, wala na po yung Manila Bay. Sa nila po eh. Pati sa Palawan po, wala na po tayong karagatan dahil kanila na. Nabura na tayo. Oo. Tsaka mahirap yata tanggapin na labas sa ating EEZ ang Kalayaan kasi nandun ang Pag-asa Island. Sabi ko kasi Joel, ang sentro diba senator ng Kalayaan Island Group ay yung Pag-asa Island. Andun ang munisipyo, at nandun diba? ang munisipyo, isa siyang 5th class municipality sa ilalim ng Palawan. At may mayor tayo doon. May mayor tayo, meron tayong istruktura ng militar doon, may mga paaralan po tayo doon. Meron. Municipality of Kalayaan po yun, sa ilalim po ng Pag-asa Island. Correct. Tama po yun, 300 to about 500 po ang populasyon po ng mga tao po, ng karamihan po mga fisherman po. Yung iba naman po ay mga dependent po ng mga sundalo po natin na naroon ngayon sa Kalayaan municipality. Okay. Ito lang, Senator Erwin, kasi hindi nyo inaasahan sa isang Pilipino na yung posisyon po natin ay hindi kakampihan at papanigan yung posisyon po ng kalaban. What more kung ikaw ay isang Pilipinong mambabatas pa, no? Hindi ba dapat wala bang pagtatangka ang majority na strike yan sa record ng Senado? Commission on Appointments, oo. 'Di ba? Parang hindi maganda alam kasi. mo, naintindihan ko po kayo, Ma'am Weng, Sir Joel. Opo. Pero dyan nga po sa floor po, discussion po yun. Kaya may kalayaan po siya mag-interpolate, in-interpolate. Pinapahayag niya kayong opinion niya po yun eh. Kaya nga po, yung pinag-uusapan, isang resolution po condemning doon sa ginawa ng China patungkol sa una, yung sinasabi nila yung freedom of speech, sinisita tayo, and they keep on insisting sa kanila ang wala tayong karapatan diskurso about dyan at mag-claim dahil sa kanila yon. Yun po yung resolution. Unfortunately, meron po yung kasamahan po namin na he is claiming na wala tayong karapatan dyan. Yun po yung pag nag-interpolate kasi, Sir Joel, you can express your opinion, your ideas. Pero it doesn't necessarily mean na tanggap po ng Senado po yan. Opo. Ang hindi lang yung strike lang po sa record, pag nagmura ka dyan, talagang kasinungalingan yung sinasabi. Pero opinion niya po yun. So he can say that. Kaya may mga rebuttal po. Kailangan na hindi totoo yan. Ito yung ongoing
pabalik-balik yung diskusyon po nila nung Senator, isa pa ring mambabatas. yung ganitong posisyon na isang mambabatas na binoto ng milyong-milyong Pilipino para mapunta ng Senado, hindi ba ito nagkakaroon ng epekto sa posisyon ng gobyerno sa paglaban natin sa West Philippine Sea? Yun bang pwede siyang magamit ng China against us at pwede magpahina ng posisyon ng gobyerno laban sa claim natin dito sa West Philippine Sea? Isa lang naman po siya. I mean, kung meron man, dalawa silang, tatlo sila. Ang importante po yung mayorya, nung nag-file for resolution, majority po ang kinukundina yung ginawa ng China, yung sinabi ng China. Yun po ang mahalaga. Masama, ma'am, kung majority na nagsabi sumang-ayon na okay po natin ang West Philippine Sea, ay iba na ho yun. Nag-iisang Talagang posisyon lang ba masama niya ho. yan, Senador? O posisyon din ng minority yan? And not minority kasi Kanya lang. kagaya po ni Senador Jinggoy po, pumirma siya doon sa Resolution. kinukundina. Opo, kinukundina yung sa resolution na yun. Pero si Jinggoy nasa lang ba? minority po si Jinggoy. Among the minority ang pumirma doon? Opo, siya lang. Yung iba, hindi ho namin alam. Pero kaya nga po, 15 din ho yung kuhan. Unfortunately, may isang member na majority ang hindi pumirma. Hindi ko pa alam kung anong dahilan. Baka wala naman po siya nung pinaikot ni Senator Kiko yung resolusyon na pinapirma ni Senator Kiko sa lounge. May mga wala ho doon, absent. So doon sa minority, tanging si Senator Jigo ang pumirma. Sa majority, may Opo. isang natatanging hindi pumirma. Sino po yun? Si Senator Pia po ang hindi nakapirma. Pero she was not there kasi nung pinapaikot ni Senator Kiko yung resolution, nandoon po kami sa parang mini caucus namin doon po sa lounge. So, wala naman po si Senator Pia. Mahirap naman po sabihin na hindi ayaw niya pumirma. Wala po siya doon kasi. Approved na Yung po sa mga plenary? Yung pa nga po, hindi pa nga natapos-tapos dahil yung discussion po talagang sabihin na ho natin ni Senator Marcoleta na yung kanyang stand po na yung hindi ba pinaglalaban ng China, may karapatan din ang China dyan. So medyo siyempre hindi rin ho tanggap ni Senator Kiko because ang pinaghahawakan po pati kami na majority, we won po yung sa atin po yung arbitral ruling. Ibase po yan sa UNCLOS. So Okay. inaward na nga ho sa atin tapos sasabihin pa rin na hindi po Hindi pwedeng atin. Oo. gamitin yan. Opo. Banggitin lang namin, Senator Erwin, na nagpadala ho kami ng mensahe at humiling po kami ng panayam kay Senator Rodante Marcoleta pero hindi daw po siya available sa oras ng aming programa. Pero siguro available naman tayo sa iba pang mga Oo, sa programa ibang mga para programa pwede. makuha yung kanyang Saka para panig. maipaliwanag yung Senator Marcoleta, ano talagang ibig na yung sabihin na yun. Kasi kahit dito sa mga reaction senator sa Facebook, sabi nga ng isa tantamount to treason eh. Parang ganun. Diba? Tapos, Oo, parang pinagtataksilan may mga mo na raw po ang panunuya na bansa nga. natin, oo. Ayaw natin na siyempre Ayaw ganyan. natin humantong sa ganon, oo. May Kaya nga- Chinator nga raw, Chinator. Oo, di ba? Kung ano-ano Diyos lang ko, taguring ano ba yun? binibigay. Kaya nga, Sir Joel Mamweng, I will really work hard na isama po sa curriculum ng mga bata na sa atin po yung West Philippines, isama po yan yung ating pinaglalaban. So para magkaroon po ng idea yung mga bata na sa atin po yan, na hindi po natin pinamimigay yan, pinaglalaban, and for ilang dekada na po yan, may problema po tayo dyan at patuloy na gustong kunin ng China yung Okay. lugar na yan. Tinatangka pong papayapain ng DFA yung palitan po ng maanghang na pahayag sa panig po ng ating mga pinuno tsaka ng Chinese Embassy. Ano ba ang pinakahuling development doon? I understand, parang May meeting kayo? pagbibigyan nyo na. Oo. Senator Erwin. Hindi naman po. Hindi naman paano po. ba? Paano? Ang hinihingi po kasi may ongoing pong dialogue, lingid sa kaalaman ng karamihan po sa atin. May ongoing po dialogue para dito po sa inaayos na po itong Code of Conduct. Hindi lang po sa atin between us and China. Kasama din po dyan sa Code of Conduct ang Vietnam, ang Brunei at Malaysia po. 4 po tayo ng mga claimants po dyan. So, inaayos po yan. And dati po kasi, wala talagang papakinggan ng China na yung arbitral ruling na yan, pati Code of Conduct, hindi. Ngayon, finally, parang nag-soften up daw po sila, sabi po ni Secretary Lazaro, pumapayag na po doon sa Code of Conduct na yan, kagaya, maiwasan na yung mga harassment ng mga forces ng Coast Guard natin at saka mga fishermen. So, ongoing po, gusto lang po, tumigil parang Senator? negotiations
Yan. Hello? Nawawala Yes, sir. po Go kayo. ahead. Go ahead, sir. Napuputol-putol kay Senator Erwin. Sige po, tuloy lang. Oo. Opo. Kasama po yata sila sa negotiations sa code of conduct. Medyo tumigil sila, hindi sila sumipot yata. Parang ganon, hindi naman sumipot. Parang dahil nga doon sa palitan ng maanghang na salita, medyo umatras lang po. So ang request ni Secretary Lazaro, baka pwedeng we just down. We will keep on fight. Na it's ours. Oo. Ngayon ng China yung personal attacks nila. Sa Philippines, wala naman. Yung parang kailang ilang banatan yata. Ayaw nila. Alright. O sige, Senator Erwin, salamat sa oras mo. Sir, thank you. Mag-ingat Salamat ka. po. Thank you. Sir, Good morning. Ma'am Weng, Sir Joel, thank you po. Good morning, sir. Senator Erwin Tulfo, Chairperson, Senate Committee on Foreign Relations.